Yum, yum, yum! Live feed, live feed. Okay, Ayos ang timing. bago tayo kumain, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maalala natin na sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day kasama ang aming guest, political scientist, at ngayon may bago ng show dito sa PRTV, si Attorney Jess Falsis. Dito lang sa Mukbangayan! Live feed, live feed, live feed. Tayo. Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Ayaw kainin yung handa mo, boss. Dito sa Mukbangayan, ano ba ang nasa harap natin? Nakatayo na direct. Boss, ayaw. Ano ba yung nasa harap natin? Attorney Jess, ano ba itong Live pagkain feed, na live to? feed. What is this, pie? Yes. Dami ng Kenny Pie. What? Buko Buko pie. pie. Buko pie. At saan nakalagay ang buko pie? Sa kaldero. Buko Ano ba to? Caldero! Oo. Na ginigisa kaninang umaga ni Senator Ping Lacson. Oh my God! Nauna na. The bombshells yesterday. Sige, our good friend at the Attorney Jess Yes. Falsis. Yan. Welcome to the show. Welcome to the show, Attorney Jess. Thank you for having me. Happy to Thank have you. you. Oo, brother, Yes. Jessie, Carlo. Grabe, ang ganda dito sa set nyo, ha? In fairness ba? Oo, ang ganda. Alam mo to si Attorney Jess, bata pa lang kami nito, nagbabangayan na kami. Kaya sakto talaga to. Sa Mukbangayan. Mukbangayan. So Attorney Jess, sinong unang naiisip mo dito sa buko pie na nasa? Kaldero. Parang double whammy eh. Yung kaldero, syempre, si Senator Alan Peter Cayetano. O, pero sa buko pie, parang Harry Roque. Bakit Attorney Harry I'm sure mag-enjoy siya kung nandito siya. Dapat invite mo naman siya sa show nyo. Gusto ko nga para maserba na ng warrant. Pero Attorney Jess, sa buko pie na to, naalala ko yung Laguna. Yes. At may naalala kong taga Laguna, parang si NBI Director Matibag. Oh! Kaya si Senator Alan, tsaka si NBI Director At least Matibag. positive. Yeah. Yung isa. Ano masasabi mo dyan? Kailan ba magte-testify itong si Attorney Aba, Matibag? bukas, di ba? Hindi ko din nagkakamali bukas eh. This week, Tuesday. Tuesday. Bukas kasi yung ano, Extension ng oral argument. mahiwagang BIR box. Tapos so Attorney Jess, anong kailangan natin tingin mong abangan dyan sa exchange na mangyayari? Lalong-lalo na, galit na galit itong si Alan Peter. Galit na galit, no? Dinedrag yung buong impeachment court dahil daw siya ay iniimbestigahan. So ang feeling niya, dahil senator judge siya at senador siya, bawal siyang imbestigahan. 'Di ba? Parang ganoon yung pinapalabas nitong si si Doon, Attorney attempt Alan daw na Peter takutin siya. Attempt daw. No? Na So, taga-Ateneo Law. natagatin na yun. Huwag mo nakalimutan yun. Oo nga. Sorry. Nakalimutan na. Tapos nagsabi na hindi tayo. Tapos tawagin mo yung taga-UP Law na isa, yung kapatid ko. Tag team. Ano palagay mo dyan sa exchange na yan or kung sakasakali pag magte-testify na itong si Attorney Matibag, anong ine-expect mo, Attorney Jess? Ang sabi ni Senator Pia Cayetano, parang siya, judge intimidation. Na magsasabi ka ng kaso, investigate mo, yung mga judges, yung timing, hindi daw sila pinanganak kahapon. Pero sa tingin ko, mas believable yung sinasabi ni NBI Director Melvin Matibag na parang witness intimidation naman ang mga statements ni na Senator Alan at Senator Pia because one, wala siyang sinabing Alan Peter Cayetano. Right. When Melvin Matibag mentioned the 2019 SEA Games, he did not mention that he was investigating Senator Alan. He mentioned Fisgok. Fisgok is a specific company na wala naman pala doon yung pangalan ni Senator Alan sa GIS, sa SEC. Di ba? So, ang tanong ni NBI Director Melvin Matibag, bakit parang Apektado siya. apektado at nagsalita, ako nga yung mag-witness, so are you intimidating me na bawal na ako mag-investigate ng mga bagay na may inireklamo sa akin? May nagreklamo daw may nagbigay ng mga documents. So, he's just doing his normal job, natanong siya ng media, ang tanong ni Senator Pia, why do you have to announce it? Why did he have to announce it? Nasabi natanong ng media So, ang dating sa akin, it's more like they're intimidating Attorney Melvin Matibag rather than Melvin Matibag intimidating the judges. At How can you tama. intimidate? Yun ang tatanong ko nga eh. How can you intimidate? Tag team sila Oo nga. May Alan ka, may Pia ka, pag pagod na yung isa, magsasalita yung isa, substitute.
Tsaka in that forum, sino man may kapangyarihan ng contempt, kahit naman ano gawin, kahit mag-push at mag-jumping jacks itong si si Batibag doon, hindi niya mapapakontempt yung dalawa. Di ba yung dalawang yon can question him endlessly and can cite him in contempt. Di ba? So, mahirap yata nga yan, no, na nagbibintang itong si Alan Peter. Tsaka medyo defensive, ha? Defensive? Defensive, Super. Super, no? Hindi lang medyo. Oo, no? Sabi lang, mag-iimbestiga ako. Pero, oy, bakit? parang takot-takot, hindi pala nabanggit. Wala siya sa documents. At hindi yan sinabi ni Melvin Matibag. Tinanong lang ng media, what are the new things that you're investigating? Sabi ni Melvin, may mga documents, may mga binigay sa akin reklamo, may complaint about the 2019 SEA Games. FISGOC. Nung na-mention yung FISGOC, nagreklamo na si Alan Na-trigger Peter siya. Cayetano. Ay, nako, baka ito na naman yung isang classic case ng nahuli sa sariling bibig. Galing! Naluto sa sariling kaldero. Sa sariling kaldero, nahuli sa sariling bibig. At kung bakit, meron po kaming tinatawag sa Rules of Evidence, yung Res Inter Arios Acta, dalawa yan no? Yung isa is, yung mga sasabihin mo in a startling occurrence, Yeah. admissible yun. Oo, tsaka malakas na ebidensya yun. Yung parang kunyari, sunog! Sumatakbo ka, di ba? Parang kasi may starting occurrence sa gulat ka, yung sinabi mong sunog, admissible ka agad yun, no? Dahil sa, most probably, hindi mo sasabihin yun sa starting occurrence kung hindi totoo. Correct. Oo. So in this particular instance, baka may starting occurrence, kinabahan, nagulat, tapos nagtatatalak. May sinasabi din ba sa psychology, yung Freudian slip ba yan? Pwede. Or sa legal, admission against interest. Correct. Oo. Kasi Ang dami. parang si Senator Marcoleta, kasi ikaw karaniwang abogado ka lang eh. Sa sobrang galing ni Senator Marcoleta. At ngayon, As a legal luminary, ha? Oo. As a legal luminary. mukhang sa sobrang galing din ni Senator Alan Peter Cayetano na taga Ateneo Law, mukhang mapapahuli niya ang sarili niya. Kinakabahan ako dito eh. No. Bakit admission against interest? Because since 2019, he's always been proud to say na siya ang chairman ng FISGOC para ma-relate natin kung bakit siya affected. Why did he become defensive? Kasi he's always claimed yung achievements ng 2019 SEA Games as his own achievements ni Senator Alan. So, admission against interest yun because if you're claiming na chairman ka and yet wala ka sa documents, ang sabi ni Attorney Melvin Matibag, either perjury yung ginawang documents or anti-dummy. Kasi ikaw pala talaga, pero may proxy May front ka. May dummy ka. Oh. Yes. So, Either way. damned if you do, damned if you don't. Bukod sa nako, para talaga tong si nakikinikita ko na to no? Bukod dun sa fact na yun daw yung pinakamahal Sige na lang. kaldero. Okay. Ang sarap kasi ng buko pa. Magkano ba tong kaldero na to? Magkano yung kaldero? Basta yan, di yan 50 million. 50 million, sure ako. 50 million. Saka hindi yan dinesign ng milyon-milyon. Pagkakaintindi ko. Pero private money daw yon. Pero di ba nung 2019 pa lang hinamon niya yung mga critics niya, nakasuhan niya ako kung gusto niya. I mean, this guy is on the record. And at the same time, sabi niya, deal na lang. I will investigate flood control, investigate mo yung SEA Games. Ang sa pagkaalam ko, yung flood control, sa PCIJ, lumabas yan. Paano hindi ko nagsimula yan? Kaya sabi ko, deal tayo. Investigate both SEA Games and also flood control, beginning from your own administration. Paano hindi ko? All in na tayo para walang problema. And ano ang masasabi mo, Attorney Jess, dito sa claim nila na hindi na tayo pinanganak kahapon. Timing yan, di ba? Bakit gano'n ba to? Biglaan na lang? Ngayon yung talaga kami imbestigahan, 2019 pa yan, no? So sa timing pa lang, it's suspicious, sabi. Selective. Ano masasabi mo dyan? Selective ito. At saka, nung 2019, inimbestigahan na ako eh. O wala yan. Bakit yan imbestigahan nyo ako ulit? Ano masasabi mo dyan, Attorney Jess? Well, una, hindi na imbestigahan si Senator Alan Peter Cayetano noong 2019. Kinargo de konsensya na siya ni President Duterte. Sanabi ka agad ni President Duterte sa isang press ko na para malinis yan, klaro yan, cleared si Alan Peter. So, walang nag-investigate. Ang kinasuhan tuloy, yung mga bata ni Alan Peter na ngayon, secretary na, bigating secretary. Pero dati, BCDA chairman lang, Vince Dizon. Of course, na-clear din siya, pero sinong ombudsman nun? Nung na-clear din si Vince Dizon. At hindi ko naman sinasabing, guilty si Sec Vince, ha? Ang sinasabi ko lang, na-clear sila noon kasi talagang administrasyon, panahon ni President Duterte. Pangalawa, yung sa timing, alam naman natin, the moral arc of justice is long, but it bends towards justice, di ba? It might take time to catch up to impunity.
Kasi meron kang protection nung una, so ngayon ka lang pwedeng imbestigahan, hindi yung timing. It's just, baka ngayon lang may environment that is conducive to investigate you.